Naaresto naman sa Makati City ang 17 foreign nationals na sangkot umano sa malawakang online scamming activities. Ang mga sospek na aktuhan pa sa kanilang operasyon. Narito ang report. Biyernes, Oktubre 11 na magkasa ng operasyon ng mga operatiba ng Cybercrime Division sa gusaling ito sa Makati City. Ang target, mga sangkot sa malawakang online scamming activities. Pagpasok ng mga otoridad sa unit na ito, naaktuhan pa mga suspect na nasa harapan ng kanilang mga computer. Arestado ang 17 foreign nationals, kabilang ang 15 Chinese nationals, isang Taiwanese at isang Malaysian na supervisor umano ng grupo at may direct contact sa pinakaboss. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang malalaking pogo ay bumubuo ng maliliit na grupo. Nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Kaya ayan, kukonti, 17 mga ano yan yung umalis dun sa bigger group at nag-compose sila ng maliliit na grupo nila to continue with their scamming activities. Paliwanag ng NBI, bahagi ng communications group ang mga nahuli na siyang nakatoka para makaikayat ng mga mabibiktima. Habang nasa ibang lugar ang ibang grupo kung saan napupunta ang proceeds o nakukuhang pera. Ginagawaan nila ito para maiwasan na malaman ng mga otoridad ang kanilang operasyon. They started with, yung sinasabi nga ni Director, yung love scam, yung romance scam. And then pag nahook na yung victim, mag-i-engage na sila ngayon sa investment proposal. And then from there, may sinesend sila mga link dito. We may say link, mayroon tayong tinatawag na clickbait. At the moment na naklik ito ng biktima, then it will creep out to their system and then siphoning their sensitive data. Anya, modus rin ng grupo ang bumili ng data mula sa data breaches sa mga dark forum at dark web na kanilang ginagamit para makahanap ng bibiktimahin. At posible din nasangkot din sila sa hacking. Magkakantak sila ngayon ng background investigations kung sino yung target nila. And then at the same time, pag nakita nila yung pattern, yung character, yung hobby, yung daily activities, at the same time kung ano yung longings ng kanilang victims, i-engage ngayon nila through social engineering. Ayon pa kay Santiago, kadalasang biktima ng mga ito ay kapwa Chinese. Sa tulong ng forensic examination sa na-recover na electronic devices, na-discover ang digital evidence, tools at applications para sa ginagawa nilang social engineering schemes, illegal access, misuse of devices, computer-related forgery at fraud. Wala namang may pakitang mga dokumento ang mga suspect patungkol sa kanilang pananatili sa bansa. Nasa Bureau of Immigration umano ang kanilang mga passport para sa downgrading ng kanilang work visa. Naharap ang mga foreign nationals sa paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act of 2012.